Okay, rolling. Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat! Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo, aklat at kain lang ng kain ng mamon. Welcome sa #1 news and commentary program na papantay sa The Probe Team! Walang kukontra sa... Kontrabando! Gari kayo mga De-level lang naman eh. Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, lalaki sa Pasay, bigla na lang nag-amok na makipagsapakan sa kameraman ng News 5 sa gitna ng aksidente. Huwag ganun, tol! Sa Quezon City naman, banggaan ng jeep at taxi na uwi sa sapakan. At dahil season 2 na ngayon, may import kaming reporter galing pa ng CNN. Naku! Abangan ng kanyang ulat sa nangyayaring bangayan ng mga pulis at supporter ng mga binay dyan sa Makati. Matindi to. Matindi yan, tol. Sa palakasan, alamin ang sekreto ni Papa James Yap kung bakit malupit siyang humawak ng bola. At syempre, di rin mawawala ang cute na balita na hatid ni Aray ko be. Aray ko Sa komentaryong kupal alamin ang opinion ng ating counter-terrorism expert sa pangungupal ng isang lalaki sa isang delivery boy ng isang fast food chain. Yan ba yung nagganito? Ito? Nagganyan siya, di ba? Easy, mga tol! Ayun, di ba? Babala sa mga nakakakita ng aksidente. Bakit? Huwag gayahin ang mamang ito. Bakit? Isang lalaki ang nag-amok pa ng away. Nag-amok ng away? Nag-amok at saka ng away pa. Nagyaya ng away. Nagyaya ng Ganon. away, oh. At nakieksena sa banggaan sa Pasay. Ang siste, hindi naman siya ang naaksidente. Kung hindi, isa lang siyang usisero. Narito ang report. Nagsalpukan ng dalawang kotseng ito sa Pasay dahil sa sama ng panahon. Agad na tumulong ang mga lalaking ito para maalis sa kalsada ang mga kotse. Pero ang isang ito, bigla na lang nagangas. Sinugod niya ang kamera ng napakalupit at napaka-humble na News 5. Sinubukan siyang awatin ng dakilang kameraman. Pero muling sumugod ang lalaki na mukhang pinaglihi sa yabang. Away yan eh. Sinubukan na rin siyang awatin ng mga lesbo. Pero ang kumag na koya, naghamon pa ng suntukan. Baba mo yan. Sir, suntukan tayo. Pati ang pulis na kumukuha ng litrato, hindi nakaligtas. Oy! Teka! Oy! Galing, investigator po ako. Ay, sorry po, sir. Sorry po, sir. Oh, loko! Pero ang matindi, hindi nga sangkot sa aksidente ang bayabas na lalaki. O si Zero lang siya! Taragis yan! Paano ma-aresto ka niya sa ginagawa mo? Dahil sa panggugulo ng lasing, siya na ang inaresto at dinala sa presinto. Pag ano ko po nakainom. Nung galing doon, hindi na namin siya pinag-drive. Nakilala ang lalaki bilang si Manuel Alonzo na isa pa lang bumbero. Sa presinto, naapula ang kayabangan ni Loco. Humingi siya ng tawad at niyakap pa ang assistant cameraman ng matikas na News 5. Pasensya na, sorry sa nangyari. Dispensa, public apology sa nangyari. Wala bang kiss dyan? Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Yan, kasi Paano ka maglilihi sa yabang? huwag kang magtatambay kasama ng mga mayayabang siguro. Gaya nino. Easy. Huwag ganyan, tol. Sa Quezon City naman, hindi lang mga basag na bumper ang dinatnan ng News 5 sa isang banggaan. Basag din ang muka ng isa sa mga driver matapos sapakin ng nakabanggaan niya. At para magkabati, may peace offering pang burger. Tinanggap kaya? Narito ang report.
parang nakipag-sparring kay Manny Pacquiao ang taxi driver na si Franco Perez sa pagkamaga ng kanyang fez. Hirap din siyang magsalita matapos makajugjugan ang tsuper ng jeep na si JP Dizen. Nagkagit-gitan kasi ang dalawa sa Aurora Boulevard sa Cubao. Kwento ni paring Franco, siningitan siya ni paring JP. Kaya laking gulat niya nang ito pa ang naghamon ng suntukan. Wala po man akong kasalanan dun eh. Kasi nasa linya po ako, diretso po yung taxi, gumanon po siya. Di nga ako nang laban, nang hamon pa. Pero depensa ni paring JP, siya ang inangasan ni paring Franco. Ano ba talaga, mga kuya? Pagbaba niya, ikaw, ano mo inaano mo? Ano ba gusto mo? Tapos ngayon, inatras ko yung jeep. Sabi ko, ikaw, ano din gusto mo? Sabi niya sa akin, gusto mo pasabugin yung ulo mo, barilin ko? Inamin naman ni paring JP na siya ang unang jumombag. Uy, di binanatan ko na siya agad, kaya maunahan naman ako. Kung naunahan ako niyang ganyang alit niya, kayang patayin niyan eh. Wala namang nakitang baril ang mga pulis kay paring Franco. Kaya ang dalawa, hinikayat na lang na mag-areglo. Si paring JP bumili pa ng hamburger bilang peace offering. Oh, ang sweet naman. Pero, ay ayaw. Wala kasing kasamang minions. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Okay, nagbabalik po ang kontrabando, mga kapatid. Naging maaksyon ang tensyon ng mga supporter ng Pamilya Binay at ng mga pulis na bumarikada sa paligid ng Makati City Hall. Sa katunayan, nagkabatuhan pa at nagkahampasan ng mga monoblock ng mga silya, ha? At dahil delikado ang lugar na yan, mga kapatid, hindi kami nagpadala ng mga kusisino ng mga pipitsuging reporter lang, ha? Kumuha kami ng veterano. Veterano na galing pa. Wala mo kasi Sa CNN niya to, no? CNN Hindi yan. yung dyan lang sa Mandaluyong. Hindi yan, hindi yan. Ganoon, Tol! Ay, nako. CNN. Yari. Kaya ka nangyayari. Galing Atlanta. Atlanta. Di ba yan Amerika. nag-ano ng placard na duguan? Hindi sa Green Hills. Yari ka, Tol! Nako, duguan ba ka mo usapan? Oo. Alamin natin kung nagkakaduguan na ba dyan sa Makati City Hall. Live, si Anderson Kupal. Anderson Cooper! Hey, Anderson! Hey, Anderson, what's the situation there? Good day, everyone. I'm your veteran foreign news correspondent, Anderson Kufal. I've covered all the biggest news even from around the globe. From the war in Iraq to the capture of Osama bin Laden to the royal wedding. But now, I have a special assignment here in the Philippines. Not to say hi to my good friends Corina Sanchez, but to cover what transpired recently in Makati, the business hub of Metro Manila. Mayor Junjun Binay was forced to vacate his position after he was given a suspension order by the court to the allegations of corruption. But before stepping down, a hug skirmish broke out because he refused to follow the order. His die-hard supporters and also of his father, the country's Vice President G. Jumar Binay, protected the City Hall. When cops tried to displace them, the hard plastic chairs, OMG. It's like watching WWE. They only made the situation worse. Moreover, the elder Binay even accosted some policemen. Utterly despicable. But this has been the sad culture of Filipino politics for the longest time. A lot of politicians do everything just to hold on their power. They feel like they were above the law. Hey, John John, do you have a small John John? If you're confident that you're innocent, then you don't have to worry about the suspension order. Although Mayor Binay already stepped down, he boldly said that it's only temporary. So let's wait and see how the drama in Makati will unfold. This has been Anderson Kufal, Foreign News Correspondent for News 5 Kontrabando. Hi, Corina Sanchez. Call me. Napakasaya naman ng Monoblock Festival na yun. Ibang klase. Meron bagong piyesta sa Makati. Oo. Galing. Monoblock, ano? Dadayuhin niyo ng mga foreigner. Baklase international na tayo, no? Eh, syempre. Mula sa batuhan ng silya, dito naman tayo sa sumalo ng kagandahan nung nagpaulan si God. Uy. Narito na ang balitang pampagood vibes kasama si Hipag Bea sa Aray Ko Be... Uy, uy! Kaya pa na yan! Hindi. Kaya mo All yan. nga Aray eh. ko, Bea! 1, 2, 3. Aray ko, Bea!
isang good vibes na araw sa inyo. Chinhen. At para mas good vibes ang araw nyo, panoorin nyo na lang ang asong ito. Oh. O diba, parang laruan lang siya. Ang sarap maglaruan. I'm sure pag ganyan ang binigay mo sa inyong nililigawan, hindi niya kayang paglaruan ang puso ninyo. At kung may dinidiskartahan kayong girl, mas magandang kasama ninyo ang pusang ito. Panda, say I love you. Aww, you're too cute. I love you too, kitty cat. So cute. Oh, para naman sa mga may insomnia, ito ang video na siguradong magpapatulog sa inyo. Siya, matutulog na muna ako. At yan ang ating mga cute na balita. Tandaan, smile lang lagi at love, love, love para good vibes ang araw nyo. Ang galing talaga ni Dahil dapat yun yung mga Iba, ganyan, no? Ganyan yung mga aso dapat, hindi parang ibang makilala ko. Yung nga kung makaano eh, parang asal-aso pag nasa kanya. Ayun ka na naman, ha? Kaya ka naiyari. Yung season ender natin, katakot-takot na Nadadama kaguluhan. yung kontrabando eh. Naku, eto Eto ko, baka meron dyan sa labas, mag-rally. Sa totoo lang, may nagmensahe dito. Alam mo naman to mga to, pag tinatalo mo to, Grabe naman. maiingay to. Nako. Nilalabas nila yung damdamin nila para ipaglaban ang paniniwala nila. Lord Vera, panoorin mo to mga to. Hi, kami ang Pa-Baby Girl. At wala kayong pake kung pa-baby kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Tama. Kaya huwag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Tama na yan. Walang pwedeng makakapigil sa amin. Manahimik na ka. yan. Tigilan nyo na yan. Wala talaga kayong karapatan na makipakialam sa amin. Tama na yan. Dahil buhay namin to, manahimik ka. Walang Kung gusto nyo yung makakapigil sa sumikat amin. sa video, gumawa rin kayo ng sarili Gusto yung nyo, gayahin video. nyo kami. Wala kayong pake. Wala kayong Tama tigil na na yan. yung video yan. Mga nakakabwisit ng mga tao dito eh. Tigil yan. Humihingi akong pamanhin sa mga gaya nila. Yan! Ganoon, Na huwag nasaktan ganyan. ko- Dapat na nasaktan ko respeto yung mga lang, tol. damdamin nila. No? Na kung gusto ko nga ng video, gagawa din ng video ko. Ma, dapat ganyan lang. Tsaka tama na po, tama na po. Magbabalik ang kontrabando. Balitang pambalakasan na tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ito yung kinabangan lahat. Oo, eto na si Bart para sa sports segment na Balls. Marami nagsasabi na laos na raw si Papa James Yap. Hindi raw niya kayang makipagsabayan sa mga fresh na. Pero kamakailan lang, ginulat ni Papa James ang lahat na matapos niyang mag-dunk sa laro nila kontra Global Port. Suck it! Sa edad na 33, pinatunayan ni Papa James na kaya niya palang tumalon na mataas. Pero maliban sa pagkain ng Star Margarine, na-discover namin ang isa pang sikreto ni Papa James sa kanyang husay sa pag-basketball. Gumamit siya ng wax para mag-level up. Tingnan nyo naman yung paghawak niya, no? Talagang ingat na ingat. Siguro wala siyang stock. Siyempre, inspirasyon din niya si Bimbi. Noong Father's Day nga, binigyan pa siya ng Iron Man t-shirt. Nito ha, ang sweet diba? Parang minadami sa saging. Siguro, parang iron din ang ano ni Papa James. You know, yung nagsisimula sa letter T. Tanampakan. Kayo ha, ang dudumi ng isip nyo. Makaalis na nga, baka awayin pa ako ni Chrissy. Saka ni Darla, di hamak na mas maganda ako sa kanya. Diba boys? Back to you. Kapit ng mga bayaw dahil eto na ang ating top 5 sa linggong ito. Sa numero 5, tabi Daniel Padilla. Eto na ang pinakabagong matinee idol ng Pilipinas sa dami ng nagpapaselfie sa kanya. Madami ba yun? Tatlo? Easy. Numero 4 tayo, tol. Sino ang mas malupit sa kantahan? Si Congressman Manny Pacquiao o si Vice President Jejomar Binay? Ipapaal ako sa'yo. Representative Manny Pacquiao!
mabubuti ang Ang ganda. Dapat tol bala. Easy! Edit out ni Apple yan! Huwag mo edit, Apple. Huwag mo edit out. Wala ang bawian, tol. Ganun. Sa numero 3. Hindi mo natin babantaran yun. Okay na. Okay na yung sinabi mo. Huwag na! Okay. Sa numero 3, ang isa pang ikabubwisit ni Ombudsman Conchita Carpio Morales bukod sa mga binay. Nabubwisit na talaga ako because every time I file a case, sasabihin niyo politically motivated. I am apolitical. Wala akong pinapanigan. Hindi yun bangaw. Spy device yun. Spy device. Oh, may mga nakikinig. Nakakatakot siya magalit. O game, dadating na si Ma'am Lucy. Nakana na si ano eh. Dali! Sa numero 2, ang matatapang na lesbo na nagbabantay sa Makati City Hall mula sa mga makukulit na empleyado. Mandato namin protektahan kayo. No. Wala po. Walang papasukin. Mali yan. Walang papasukin. Men, black area. Dapat yun yung kasama sa top 10. Yari ka dyan to. Black area harangin, hindi ano. Hindi pa itimin. Black harangin yung area, yun yung sinasabi nung ano. Yun naman white the area, Sumunod diba? kayo sa rules. Yan. Ba't pala? Ako na magsalit. Sa bingo ka, Monra. Hindi! Persona non grata. Ako na naman lahat. Makati City. Dapat ganyan kami sa Makati. Davao. At ang number 1 natin sa top 5 sa linggong ito ay ang balita na to, fresh from China. 近来一直在南海问题上动作不断的菲律宾12号继续制造事端。这一次，马尼拉把挑事的场合搬到了社交媒体和联合国。当地时间12号，菲律宾总统阿基诺三世在其个人社交网站主页上登上飞机，飞赴南海上空，走访渔民，还大肆采访欧美国家的所谓法律。 Hala kayo, lagot kayo. Hindi kailangan ng translation nun para malaman na galit sa inyo yung China. Di na kayo makakapunta sa Great Wall at sa Hong Kong. Wala ako dyan. Sila lang po yun, China. Hindi, Why ni? Sa Diaryo, pangalan niya muna eh. Okay, directed by R.E. Rivera. Hindi, junior yun. Di naman ako yun eh. Sabihin ko, inutusan lang ako na direktor. Sasabihin niya mga bagay na yun, di ba? Basta ako, wala ka dyan. Kung yung mo sa top 1 to 4, meron akong laglag doon. Kayo. Nakita mo, Tol, may puting kotse sa harap ng bahay mo. Naku, yan na yun. Ikaw, kasama ka sa nasa Diaryo ka! Paano na future mo? Mamalinis ka pa dyan. Ako po, si Neroso Kupal. Oo, Kupal ang pangalan ko. Pero hindi naman ako malakas mang-trip. Gaya ng isang lalaki sa Facebook na nagngangalang GB. Kundi ba naman nuknukan ng kayabangan tong lalaking to. Siya na nga ang nangupal, pinospan niya sa Facebook. At siya pa ang may ganang pakyuhin ang madla. Hoy, Kupal, hindi ka na naawa sa nag-deliver ng pagkain mo. Sinisi mo pa siyang late, samantala ikaw naman ang dahilan. Naturingan ka pa namang may pinag-aralan. Pero ang ugali mo, daig mo pa ang hampas lupa. Kung ako nag-deliver niyan, pinakain na kita ng batuta ako eh. Dapat sa'yo, ipagagat kay Jollibee. Tingnan ko lang kung di mamaga ang buong katawan mo. Kung gusto mong sumikat, huwag kang mangapak ng ibang tao. Ayan, sikat ka na. Sa ngalan naming uring mga gawa na inalipusta ng mga kupal na kagaya mo, itong sa'yo. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating magiting na Magklase security yan, and Tol. counter-terrorism expert. Masusi na naman yung nahimaya mga issue. Sa mga bata, huwag nilang pamarisan yun, ha? Bad. Diba? Isipin muna bago Yabang eh. mag-trip, baka may nahassle. Pagsabihan mo nga, Tsaka, hindi mo alam kung aktivista pa yung puto. Para makuha yung... Gago ka, ha? Hi, kami ang Pabebe Girls. Hindi nyo kami mapipigil. Hindi nyo kami mapipigil. Hoy, magpaalam na tayo. At yan na naman ang isang edisyon ng mga mamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak biya na umu-order ng Jollibee na hindi nagbabayad at sa mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, cute na Bea, Bart, si Kupal at si Anderson Kupal. Ako si Romantic Ramon Bautista. Wala ko kontra sa... Kontrabando! News release, July 7, 2015.
Reference Mayabatan Michael Beltran. Artist group, Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan, Karatula, reacted violently to the season-ended episode of the TV show Kontrabando after is branded activist as panggulo, pabaksak na pabaksak, kaya laging baksak at walang silbi. They stress that these comments are uncalled for and echo the sentiment of the Aquino administration. It is baseless propaganda. The segment of the show by Lord de Vera and company scorn the contribution and sacrifice made by the activists everywhere. It is pretty daunting to imagine the country that having existed without activists and social movements, said Karatula chairperson Michael Beltran. Let us not forget that those pabaksak na pabaksak largely contribute to the past people power uprising. Before that led the campaign that put students, council, and publications back in schools, and most recently massively and successfully campaigned to grant Mary Jane Veloso. Some retrieved from her execution, we cannot discount the contribution of a social movements in society. De Vera's ignorance is symptomatic of a disposition to discredit these victories while reaping the rewards, as well, added Beltran. Karatula noted that while the program showcased a satirical format of the news, the comments made were clearly malicious and invoked the red tagging that usually goes with military propaganda. Grades and academic awards are beside the point. Many students become activists because of not being able to cope with the soaring education costs that are now higher than ever under the Aquino administration. He added after the TV host Lord de Vera posted a euphemistic comment on his social media account last week. This type of thinking is not only discrediting, but it echoes the stances of the state red tagging forces. The justified harassment and human rights violation perpetrated against ordinary activists, explained Beltran. Beltran challenged the host to differ in the problem of society as to see the direct correlation with the emergence of activists and social movements in general. Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan, Karatula, is a non-stock, non-profit national cultural organization of young artists, musicians, writers, cultural workers that has chapters in different communities and universities nationwide. Karatula creates art as a medium for progressive expression of social change, genuine freedom, and national democracy. 1, 2.